Oh, kayo pala, tay. Mukhang pagod na pagod po kayo ah. Kamusang araw? Mabuti naman anak, nakapagod dahil kailangan ko nang matapos ang pag-araro ng mataniman na. May gusto kang sabihin anak. Alam ko pag naglalambing ka sige ano yun? Wala po, tay. Grabe naman po kayo. Palagi ko naman po kayo nilalambing. Alam mo naman yun anak, pero parang kakaiba ka talaga ngayon. Sige na ano yun? Kasi tay, di ba bakasyon po namin ng 2 months. Tapos sa pasukan, senior high school student ako. Marami akong kakailanganin at yung papasukan kong school, malayo yun dito sa atin. Kaya kailangan ko mag-rent ng boarding house. Alam ko naman yun, pero diretsahin mo na ako. Paano po kung magtrabaho po muna ako para makaipon po ako kahit papano? Diba anak, napag-usapan na natin yan dati. Tuwing bakasyon na lang. Ang gusto ko, mag-focus ka sa pag-aaral mo at responsibilidad ko bilang tatay mo na pag-aralin ka. Tay, alam ko naman po yun. Pero magastos po ngayon ang pagiging senior high school student. Tapos yung kukuhain ko pong strand, wala po yun dun sa dati kong pinapasukang school. Diba nga, sabi ko sa nanay mo, aalagaan kita ng mabuti. Tay, alam ko naman pong inaalagaan niyo ako ng mabuti. Sige na nga, papasok na muna ako doon. Papahinga muna ako. Wela? Bakla, kamusta ka na? Bakit ka na pa rito? Kasi di ba nag-text ka sa akin, naghahanap ka ng trabaho ngayong bakasyon. Yung amo ko kasi naghahanap ng bagong katulong. Baka gustong subukan. Huwag ka mag-alala, malaki naman sila magpasahod at malaking tulong to para sa pag-aaral mo ngayong senior high. Utay, kasama ko naman po si Bella. Medyo matagal na po siya doon nagtatrabaho kaya kilala niya na po yung magiging amo ko. Sige na to 2 months lang naman eh. Tito, payagan niyo na po si Maya, kasama naman po niya ako. Sige na nga, basta lagi mo akong tatawagan na. Talaga, tay? Thank you, tay! Sige na, maiwan ko na kayo at marami pa akong gagawin sa taniman. Sige, tay! Yes! Kasama na kita. Pasok ka muna. Bakla, nandito na tayo. Itong bahay na to? Oo! Grabe ka dito kung Oo, bilisan na natin. Baka mali. Dito yun. Bilisan natin at baka tayo. Doon ako magtatrabaho, patak pa ako. Grabe! Ang ganda naman dito. At ang lawak ng bahay nila. Tama ka. Maganda at malawak ka. Malawak din ang paglilinisan natin. Mabait ba yung amo natin? Oo, mabait yung amo natin at lagi siyang wala. Tapos, yung anak naman niya, lagi lang nasa kwarto. Mas matari pa nga yung mayordomo. Daig pa siyang amo. Diba, sabi ko sa'yo, hindi pa nagsasalita, kakatakot na. Ang buti naman at nakarating na kayo. Siya na ba yung sinasabi ng bagong katulong? Opo, Manang, ito po si Maya. Maya, ito naman si Mana Esther. Magandang umaga po. Kailan po kaya ako magsisimula? Ngayon na mismo, tanghali na nga kayo. Ngayon na po? Bakit? May reklamo ka? Hindi naman po. Wala. Samahan mo siya sa maid's room. Ibigay mo yung uniform at yung notebook na naglalaman ng house rules dito. Opo, Manang. Sige, ikaw na bahala ha. Basta, tandaan mo yung nakalagay sa notebook.
Ang ganda naman ito. At ang galing ng pagkakakuha. Sino ka? Ano ginagawa mo sa kwarto ko? Hello po, sir. Ako po si Maya. Ako po yung bago katulong dito. Sorry po, sir. Ang katulong, naglilinis, hindi nangangailangan ng ibang gamit. Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit. Get out of my room at tawagin mo si Manang Esther. Sorry po, sir. Kabago-bago mo pa lang, napagalitan ka na agad. Pasensya na po. Nagandahan lang naman po talaga ako. Tanggal na po ba ako? Hindi pa. Pero tandaan mo, ang trabaho natin dito ay maglinis at pagsilbihan sila. Hindi mangilam ng gamit. Okay po. Una na po ako. Okay, settled na. Hintay na lang natin ang approval sa mga investor para sa ilo-launch nating project. Okay, thank you. But anyways, are you staying here for good? Yes, para maging hands-on na rin ako sa new project natin. Lalo na, malaki ang na-invest natin dito. By the way, Lexi, di ba lagi mo kasama si Gabriel? Kamusta pag-aaral niyo? Okay naman po, tita. Nothing has changed. Siya pa rin ang top student sa klase namin. Nakaka-proud naman kayong dalawa. Bongga! Para sa top student at level ng pamumuhay, bagay talaga kayong dalawa. Ma'am, okay na po yung sasakyan. Pwede na po tayong umalis. Magandang umaga po, Madam Celestine. Good morning. Magandang umaga po, Madam Celestine. Magandang umaga po, madam. Ikaw ba yung bagong katulong? Anong pangalan mo? Ako po si Maya. Nice to meet you. Mana, nasa si Gabriel? Nasa taas po, tatawagin ko po ba? Oo, may kailangan kami pag-usapan. And get me some water, please. Okay po, Madam. Okay. It's good to see you back, Mom. Anak, tapos ka na ng junior high. Pumayag ka na sa ibang bansa mag-aral. Mom, di ba sinabi ko sa'yo ayoko mag-aral sa ibang bansa? Pero anak, Mom, please. anak! Sir, Ano ginagawa mo dito? Tulong ka, hindi ka chismosa. Grabe naman si sir. Kasama ko nagdala ako dito ng tubig. Mami, yung tubig niyo po. nagulat ako. Hindi ka nasindak sa ano. Sorry po, ma'am. It's okay. I like your personality. Ma'am, una na po ako. Kamusta naman kayo dito, Manang? Okay naman po. Si Sir Gabriel, laging nasa kwarto. Minsan namaalis din. Gano'n nakatagal dito si Maya? Mga 2 linggo na po. Noon ko lang nakitang hindi nasindak si Gabriel. Lalo na't kaedad niya. Bagay na bagay sa pagiging personal maid. Tama po kay Madam.
Maya, gusto ni Madam Celestine na ikaw maging personal maid ni Sir Gabriel. Ano po? Bakit po ako? Bakit hindi na lang po si Bella? Anong ako? Ikaw na lang maging personal maid ni Sir Gab. Ayoko nga! Lilinisin ko na lang Mumbai mag-isa. Wag lang ako maging personal maid ni sir. Maya, dodoblehin ni Madam Celestine ang sahod mo. Basta tanggapin mo lang inaalok niya. Bakla! Tanggapin mo na yan. Mas makakatulong ka pa sa tatay mo. At malaki-laki rin may ipon mo sa bakasyon. Baguhan lang ako dito. At hindi ko alam ang mga gusto ni Sir. Baka pagalitan na naman ako nun. Akong bahala sa'yo. Alam ko mga gusto ni sir. Simula ngayong araw na to, si Sir Gab na ang paglilingkuran mo. Lord, tulungan niyo po ako. Kayo na po ang bahala sa akin. Sir? Narito si Sir. Sir! Saan ka pupunta? Ang sabi po ni Madam Celestine, sa tuwing aalis kayo dapat kasama niyo ako. Sir! Sir! Bumalik ka dito! Sir! Tigas ang ulo mo! Ang tigas talaga ng ulo ni Sir. Take ko ba nag-alaga ng 5 years old na bata? Good morning, Sir Gab! Sir, gising na po kayo. Tanghali na. Dala ko na po ang inyong almusal. Chicken with rice. Sir! Sir! Huwag na pong matigas ang ulo. Gumising na po kayo dyan. Baka mapagalitan po ako ni Ma'am Celestine. Sabihin naman, di ko ginagawa ng maayos ang trabaho ko. Talaga si Sir. Sir! Sir! Ano ginawa mo sa anak ko? Ma'am, pinatay mo siya! Ma'am, hindi po ako! Ano ginawa mo? Pinatay mo siya! Ma'am, hindi po ako! Sir! 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 Bumalik ka dito, sir! Sir! Sir, bumalik ka dito! Mapapagalitan po ako ni Madam Celestine! Sir! Mapapagalitan po ako ni Madam Celestine! Sir! Bumalik ka! Ang ganda ko pala. Oh, bakla! Bakit parang mas maganda pa ako sa'yo ngayon? Tingnan mo yung sarili mo. Stress na stress ka na! Paano ba naman? Ang tigas ng ulo ni Sir Gab. Hindi naman yayang kailangan niya. Kailangan niya hawla. Bakit hawla? Ginagawa mo namang aso si sir. Hindi naman siya mukhang aso. Hindi nga mukhang aso. Eh, di ba ang aso layas ng layas? Ano bang ginagawa sa asong layas ng layas? Kinukulong. Tama. Ganun si Sir. Ugaling aso. Pumunta ka nga dito at susuklan kita. Tingnan mo yung sarili mo. Ay, mas maganda pa ako sa'yo ngayon. Ayusin mo naman. Kakalbuhan mo ba ako? Ano ba yung buhok mo? Nag-shampoo ka ba? Hindi. Ito na po yung kape niyo, ma'am. Thank you, Wella. Ma'am, kaya naman niya kasi ako lumabas. Ngayon na nga lang ako lalabas eh. Sige, papayagan kita. Sa isang kondisyon. Isasama mo ang personal maid mo. Ano? Ayoko nang bumubuntot sa akin, hindi naman ako bata. No, you have to. Isasama mo o hindi ka makakaalis.
Anong ginagawa mo? Sir! Ang galing mo talagang kumuha ng litrato. Yung tubig niyo nga po pala. Sir, ang hangin pala dito, ano? Lamig ng hangin. Sir, ano nga po palang kukunin yung course sa college? It's a business management. Bakit po hindi photography? Sa tingin ko naman po, doon po kayo mahusay at masaya sa ginagawa nyo. Hindi lahat ng gusto natin pwede. At mo itong sasabihin kay ma'am. Bakit ba ang daldal mo? Sorry po, sir. Sir, alam ko na po. Para mabawasan yung init ng ulo nyo. Doon po kaya tayo pumunta. Ang ganda po ng view, oh. Sir, tara na po. Sorry po, sir. Ano tayo? Grabe. Sariwa ng hangin. Girl, siga ba yun? Sino yung kasama niyang babae? Gabriel? What are you doing here? At bakit may kasama kang maid? She's my personal maid. Hindi ka sa pinapayagan mo pag di ko siya kasama. Ano ka? Bata? Kailangan ng babysitter? Kung kailangan mo ng babysitter na may class, nandiyan naman si Lexi. Oh, shut up, Chantel. Hello po, ma'am. Ako po si Maya. No need. Arte naman ito. Tapos ang sama pa kung makatingin ang kasama niya. Before anything else, baka hindi mo pa ako nakikilala. My name is Lexi Monteverde, the only daughter of Natasha Monteverde, ang business partner ng mami ni Gabriel. We have to go, Lex. Bakit parang nagmamadali ka? Hindi ka ba masaya na magkasama tayo ngayon? Pwede ba, Lexi? Sa susunod na lang tayo mag-usap. Okay. Don't worry. Bibisita naman ako sa bahay niyo. Alis na po kami, ma'am. I smell something fishy sa babaeng yun. Ano ka ba, Chantel? I know, Gabriel. Hindi siya papatol sa isang low class na kagaya niya. Hindi ka sure. Because once a gold digger, always a gold digger. Hep, hep, hep! Kala mo, sir, matatakasan mo ko, ha? Sir, saan ka na naman pupunta? Tatakas ka na naman ba? Hindi, no. Bakit masama bang magpahangin dito sa garden? Totoo, sir? Tingnan nyo nga po yung suot nyo. Mukha po kayong tatakas. Oo na, hindi na ako tatakas. Sir, hindi mo naman kasi kailangan tumakas pa. Pwede ka naman pong umalis. Basta, kasama nyo lang ako. Oo na, sige na. Huwag ka na ma-stress.
pumasok na po kayo sa loob. Baka mapagkamalan po kayo magnanakaw dyan sa suot nyo. Wala, tara na. Sir, tapos may electric pa naman po. Oh, ma'am! May kailangan po ba kayo? Wala naman. Gusto lang kita kausapin tungkol kay Gabriel. Ma'am, ayoko naman po magsinungaling sa inyo. Matigas po pala talaga ang ulo ni Sir Gab. Saan niyo po ba yung pinaglihi? Nagkaganyan siya simula nang mamatay ang daddy niya. Alam ko naman kung saan kayo pumupunta sa tuwing umaalis kayo. Tulad ng daddy niya, mahilig din siya kumuha ng litrato. Bakit niyo po siya pinaghihigpitan? Dahil yan ang dahilan kung bakit namatay ang daddy niya. At ayoko mangyari niya sa kanya. Siya lang ang nag-iisa kong pamilya. Ma'am, hindi naman po sumatanong ako ha. Ano po bang kinamatay ng daddy niya? Namatay ang daddy niya sa Afrika. Dahil sa isang dokumentary na ang subject ay hayop. Pasensya ka na po ma'am, natanong ko po yung bagay na yun. Okay lang. Tao po. Tao po. Tao po. Sino po sila? Ako pong tatay po ni Maya. Bibisitahin ko lang po, day off daw po niya ngayon eh. Sige po, pasok po. Salamat po. Okay. Manang Esther! Nilo? Celestine? Manang? Bakit po? Pagluto niyo kami ng tanghalian. Okay po. Kamusta ka na? Wala na akong balita sa'yo simula nung graduate tayo ng high school. Ayun, hindi na ako napagkuleyon dahil namatay na si Tatang. Kailangan ko magtrabaho para matulong ko si Nam. Kaso, isang taon lang nakalipas, namatay na rin siya. Ay, yung asawa mo, kamusta naman? 6 na taon na simula nung pumanaw siya. At ginawa ko naman ang lahat para mabigyan ng magandang kinabukasan si Maya. Pasensya ka na kung napag-usapan natin tungkol sa asawa mo. Ay, hindi ko nga akalain na anak mo pala si Maya. Gusto ko ang ugali ng anak mo. Hindi madaling sumuko. Naku, tama ka. Hindi ko nga sana siya papayang magtrabaho dito. Kaso napakakulit na bata. Ngayon, panatag na loob ko, ikaw pala kanyang amo. Nasaan ako pala asawa mo? 2 taon na nung mawala siya. Pero may isa kaming anak. Hindi na kita halos nakilala. Ganda na ng buhay mo. Noong una pa lang naman, alam ko na magiging successful ka. Tay! Bakit ang aga niyo pong dumating? Kakilala niyo po ba si Madam? Oo, kabatch ko siya nung high school. Talaga, Tay? Sige po, mamalis na po kami. Mamaya na! Nagpaluto ako kay Manang. Naku po, ma'am. Nakakaya naman po. Huwag ka na tumanggi. Madam Celestine, nakalimutan ko po palang sabihin sa inyo na nag-resign na po yung driver niya. Ah, Tay, di ba wala ka ng trabaho? Dahil yung bukid na bawi na sa'yo ng may-ari. Nilo, bakit di ka mag-apply sa akin? Mga, Tay. Talaga po? Girl, nakita mo yung bagong post ni Gab? Just like I told you, magaling ako kumilatis ng tao. Walang ibig sabihin yan. Sigurado ako. Because she's nothing but a maid. Ma'am Lexie, hinahanap niyo po ba si Madam Celestine? Si
Gabriel po, nandyan. Nasa taas po, tatawagin ko po ba? Ano pong gusto niyo pong maiinom? Can you get us some water, Mana? Maya, pwede mo ba silang asikasuhin na gagawin lang ako? Okay po. Pakisabi na lang po kay Gabriel, doon na lang kami mag-iinit sa may pool. Sige po. Anong ginawa mo? Tulungan niyo si Lexi, nalulunod. Lexi? Lexi! Lexi! Sige lang. Bakit mo tinulak si Lexi? Wala naman siya ginagawang masama sa'yo. Ha? Nagabot lang po ako ng tubig, hindi ko po siya tinulak. So, anong ibig mo sabihin? Sinungaling ako? I don't have any idea para gawin mo sa akin yun. Akala ko mabait ka. Pakitang tao ka lang. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Pero ma'am, alam niyo po yung totoo. Yes, I know. Alam ko ang totoo na tinulak mo ako. Galit ka pa sa akin? May nagawa ba akong mali sa'yo para itulak mo ako? Tama na! Sa susunod, mag-ingat ka sa mga ginagawa mo, Maya. Pero sir, I'm okay, Gabriel. Gusto ko na lang makauwi. Okay, hintayin mo ako dyan. I'm just gonna grab some spare clothes para hindi ka lamigin at papahatid na kita. Maya, mag-uusap tayo. Grabe ka, girl. Hindi ko kinaya acting mo. Mabuti na lang dito slow. Mauna na po ako, ma'am. Okay. I'm sorry, Celestine, for waiting you too long. Traffic kasi kami. Okay, shall we start? Napasa na ba sa'yo ni Chris yung mga files? Nakalib kasi siya eh. Yes, kahapon. Madam, okay na daw po. Wait. You look so familiar. Nilo? Natasha? Ikaw nga. How are you? Mabuti naman po, ma'am. Don't call me ma'am. I'm not your boss. Parang wala naman tayong pinagsamahan. Hindi ko pala nabanggit sa'yo, Natasha. Siya yung bago kong driver. Nilo, tapos na ang meeting namin. Kunin mo na yung sasakyan. Sige po, madam. Ma'am Natasha. Next time na lang siguro tayo mag-meeting. Okay. Ma'am, nandun po sa kabila yung kotse. Bawal daw po kasi dito mag-pick up. Okay. Matanong ko lang po, ma'am. Bakit parang kakilala niyo yung driver ni Ma'am Celestine? Wala nga si Chris. Ikaw naman pumalit sa pagiging chismoso niya. Ma'am, curious lang naman ako. Ex-boyfriend namin siya ni Celestine nung high school. Hindi namin alam na pinagsabay niya kaming dalawa. Nakakatawang pangyayari. Pero yun din yung naging dahilan, kaya naging close kaming dalawa. Basta mahabang kwento. Hindi naman halatang ayaw niyo magkwento, ma'am. Joke lang.
Malilate na tayo. Kailangan na natin magmadali. Maya! Maya! Sir, ano po nangyari sa inyo? Bakit po kayo sumisigaw? Maya! Ayun, may gagamba! Sir? Takot ka sa gagamba? Eh, mas malaki ka ba nga dyan eh? Hindi no, nagulat lang ako. Okay, sir. Tatanggalin ko na po. Para hindi ka na po matakot. Naman talaga ako takot. Nagulat lang ako. Where's Gabriel? Sa Sir Gab po. Nandun po sa garden, kasama po si Maya. Shut up your mouth, maid! Ang dami mong sinasabi. Rinig ko yun ha, hindi ako bingi. Sige po, punta na lang po kayo sa garden. Kasama tong aso nyo, si Ma'am Chantal. Sige po. Saan ang babae ito? Let's go, sis. Sir, matanong ko lang po kayo. Bakit ayaw pong mag-aral sa ibang bansa? I just don't want to study abroad. Sir, hindi naman po silang hihimasok ako. Pero nakausap ko po kasi si Madam Celestine. Sa tingin ko po, kulang po kayo sa pag-uusap. Ano ibig mong sabihin? Kaya po ganun na lang kung ituring kayo ni Madam. Natatakot po siyang magaya kayo sa daddy niyo. Sa katunayan nga po, alam niya kung saan at anong ginagawa niyo kapag umaalis kayo. Kung talagang ayaw kanyang suportahan, edi sana gumawa na siya ng paraan. Girl, kung naunahan ka na. Lexi? Nagka-sprain ata si Lexi. Kailangan niya dalhin sa clinic. Sakit ba? Lexi, are you okay? Bakla! Diba day off natin bukas? May pasabog ako sa'yo. Ewan ko sa'yo, bakla. Baka kung sino yan, ha? Hindi! Matutuwa ka kapag nakita mo kung sino siya. Sino yung sinusundan ni Gab? Sinusundan ni Gab yung personal maid niya? Andre? Kamusta ka na? Tagal na nating di nagkita. Mabuti naman. Kakauwi ko lang dito sa Tayabas, galing Manila. So, ito na pala yung kagugulat kong makilala. Kailan pa kayo nagkitang dalawa? Diba sabi ko sa'yo, noong nakaraang linggo lang, sabi niya kasi gusto ko daw niya makita. Eh masyado ka naman busy. Buti na nga lang pumayag ka sumama sa akin ngayong day off natin. Ba't parang hindi ka naman masaya nang nakita ako?
Ano ka ba? Siyempre masaya ako. Gabriel! Bakit ka nagtatago dyan? Di ba yung personal maid mo yon? Don't tell me na siya ang sinusundan mo. Chantel! Hindi. Gusto ko lang mamasyal dito. Gabriel. I just want to clarify something. Do you like Maya? Your personal maid? Anong sinasabi mo? Well, concerned lang naman ako. Alalahanin mo ang sasabihin ng mami mo. I'm sure hindi siya papayag. Mukhang seryoso yata yung ginagawa mo. O ma'am, may pupuntan po ba tayo? Bibilisan ko na po ito. Huwag mo na akong tawagin, ma'am. Celestine na lang. Para namang wala tayong pinagsamahan nila. Ang layo na talaga ng narating mo. Siguro, kung nagsikap lang ako makapagtapos ng pag-aaral, baka nabigyan ko ng desente pamumuhay si Maya. Hindi na niya kailangan magtrabaho pa. Mabuti naman may natutunan ka na sa mga nangyari, Nilo. Ibang-iba ka na ngayon. Kaya huwag mo nang isipin yun. Kalimutan mo na ang nakaraan. Napatawad mo na ba ako nung pinagsabay ko kayo ni Natasha? Di ba nga sabi ko, kalimutan na ang nakaraan? Matagal na kitang napatawad, Nilo. Pero kung gusto mo ng closure, baka pwede mo ako samahan. Hindi bilang driver. Saan naman po tayo pupunta, ma'am? Baka dumating na po si Maya, hanapin niya po ako. Huwag kang mag-alala. Andre, kailangan na naming umalis ni Bella. Baka kasi hinahanap na kami ni Manang Esther. Bakla! Nag-text si Manang Esther. Pinapasabi daw ni Ma'am Celestine na pwede daw natin gamitin ang day off natin para sa susunod na linggo. Oh, pwede naman pala. Baka gusto nyo munang magpahinga. May alam akong lugar. Gusto ko yan. Saan ba? Saan naman kaya sila pupunta? Oh! Ma'am, tingnan niyo po ito. Sigurado ako magugulat kayo kapag nakita niyo to. Ano naman yan, Chris? Di ba, parehas kayong naging ex ni Sir Nilo? Mukhang may pagganap yata si Ma'am Celestine. Ang tanong, makikerry mo kayo makitang magkasama silang dalawa. Why would I be affected? It's been a long time and I have a child. Di ba 5 years ang patay si Sir Philip? Baka gusto mo magkaroon ng stepfather si Lexie. Total, hindi yung puro business na lang inaatupag mo. Pwede ba, Chris? Masyado na kaming matatanda para pagagawa pa si Nilo. Okay po. Oo, mukhang nag-date yung dalawa sa restaurant na malapit sa paborito mo pahingo ko. So sweet, kakaingit. Jason, ihanda ang sasakyan. Alis mo tayo, ma'am. Hindi, dito mo ilagay yung sasakyan, tititigan ko. Bilisan mo na, baka makaalis yung dalawa. Celestine, dapat hindi mo na ako dinala sa ganitong klaseng lugar. Sigurado ako ang mahal ng mga pagkain dito. Huwag ka mag-alala, Nilo. Ako namang magbabayad ng bill. O Manang Esther, bakit nakatayo ka pa dyan? Sabayin mo na kaming kumain ni Celestine. Busog pa ako tsaka diet. Kaya na lang ni Madam Celestine ang kumain. Lalabas na ako at magsakangin. Sige po, Madam Celestine. Akala ko ba mag-usap lang tayo dito? Bakit may pa ganito? Baka kung anong isipin ng ibang tao. Masyado ka naman seryoso. Pwede naman, as a friend. What a coincidence! Celestine? Nilo? Are you two dating? Nagkakamali ka ng iniisip, Natasha. Nagpasama lang sa akin si Ma'am Celestine dito. What brings you here, Natasha? May urgent meeting sana ako with Mr. Lee. Kaso, nadali yung flight niya. Kaya na-move yung time ng meeting namin.
Mabuti na nga lang at na-delay. Kasi nakalimutan ni Chris yung mga documents na kailangan sa presentation namin mamaya. Kaya binalikan niya. Baka gusto mong sama kami ni Celestine sa pagkain. Dito ka na umupo. Hindi pa rin ba nagbabago ang paborito mong pagkain, no? Oo. Alam niyo ba, may new upload yung idol ko. Sir Gabriel, ano pong ginagawa niyo dito? Manang Esther, nagpasama po kasi ako kay Gabriel para mag-unwind. Teka, si Sir Gab ba yun? Oo nga no. Sina Sir Gab nga yun. Bakit kasama niya si Manang Esther? Tara, puntahan natin. Kayo po, ano pong ginagawa niyo dito? Ay, may inutos sa akin si Madam. Aalis na rin ako, naghihintay yung driver sa akin eh. Sige, ingat kayong tatlo ha. Sige. Buti na lang nakaisip ko ng paraan. Ang galing mo dun, Chris. Sir Gab, nandito rin po kayo? Kasama niyo po ba si Manang Esther? Hindi, mainutos lang si Ma'am kay Manang Esther. Kayo, anong ginagawa niyo dito? Ah, day off po kasi namin ngayon, kaya nakipagkita po kami sa kaibigan namin si Andre. Ah, Andre, ito nga pala yung anak ng amo ko, si Sir Gab. At ito naman yung mga kaibigan niya, sina Ma'am Lexi and Ma'am Chantal. Nice to meet you po. Gusto kasi dito mama siya ni Lexi, kaya sinasamahan ko lang siya. Ah, ganun po ba? Baka nakakaabala po kami sa inyo, aalis na lang po kami. Ba't kayo aalis? Hindi naman amin tong lugar na to. Gabriel is right. We can enjoy the view together. Yun ay kung okay lang naman sa'yo, Maya. Okay lang naman po sa akin. Pero, Andre, okay lang ba sa inyo? Oo naman. Basta kasama ko kang dalawa, Noela. Nasaan na ba si Andre? Kanina pa tayo naghihintay dito. Makakalam na antiyan ko. Mahal daw kasi ang bilihin dito. Baka lumabas pa yun. Alam mo na, para makatipid. Maya, kanina ko pa talaga pinipigilan to. Kailangan ko na talaga mag-CR. Hoy, bilisan mo ha! Wala akong kasama dito. Sir, bakit po kayo nandito? Bakit hindi niyo po kasama si Ma'am Lexi? Andun sila sa comfort room. May kailangan po ba kayo? Wala naman akong kailangan. Tsaka huwag mo na akong tawagin, sir. Day off mo naman ngayon. Nakakaya naman po. Pero kayo po bahala. Gab? Tsaka mukhang nag-enjoy ka sa day off mo ah. Ano na, pagkasama mo yung Andre ba yun? Si Andre po? Naku sir, Gab. Kaibigan ko lang po yun. Huwag ka na din mga ano po sa akin. Kasing age lang naman tayo. Hindi po pwede, boss ko po kayo. Sir, yung sintas niyo po. Ako na nan, Maya. Okay lang po. Ayos ka lang ba? Okay lang po, sir. Huwag niyo na po akong alalahanin. Sigurado ako,
Kapag nakita to ni Tita Celestine, hindi ka niya hahayaang makasama pa ni Gabriel. Anong ginagawa mo? Bakit mo sila kinukunan ng video? Akin na nga yung cellphone ko? At sino ka ba, ha? Ako lang naman ang best friend ni Maya. At hindi ko hahayaan na may sumira sa kanya. Ah, so ikaw pala yung best friend ng personal maid ni Gab. Walang dudang pares ka ng ugaling squatter. Akin na nga yung cellphone ko? Akin na! Oh, ayan na ang cellphone mo. Subukan mo lang apihin ng best friend ko at malilintikan ka sa akin. Don't you dare to frighten me. Kasi hindi mo alam kung sino kinakalaban mo at ng kaibigan mo. Aray. Hoy! Pwede mo ba akong tulungan? At ba't naman kita tutulungan? Ang sama-sama ng ugali mo. Uy! Anong ginagawa mo dito? Bumalik ka na sa trabaho mo at maglinis ka. Yaya! Oo, yaya ko! Pero bakit mas mukha ka pang yaya sa akin? How dare you to say that? Baka gusto mong tumawag ako ng guard at paalisin ka dito. Kasi baka may manakaw ka. Ano ba? Wala naman tao. Huwag na nga tayo magpanggap kuya. Ano kuya? Baka gusto mo sabunutan kita dyan. Hoy! True to life na yung sinasabi mo, no? Hayaan mo na. Baka may makaalam na magkapatid tayo. Hindi ko naman kasi alam. At wala namang masamang ginagawa si Maya. Kasalanan na yun ni Sir Gab na ako sa kagundahan ni Maya. Ayusin mo. Kapag nalaman ni Lexi na kapatid kita, pagbubuntungan ako nun. Dahil kaibigan mo si Maya. Gusto mo mawalan ako ng trabaho. At hindi natin mabayaran yung lupa natin kay Lexi. Buti na lang noon, ano? Magkaibigan na kami ni Maya. Wala ka na sa bahay. Kaya hindi ka niya kilala. Yaya, linisan mo nga yung CR. Ang dumi kasi. At bakit? Hindi naman ako dito tatrabaho. Bakla, huwag mo na siyang patulan. Bye, Yaya. Marangal naman ang trabaho natin. Kapag hindi ako nakapagpigil, sasabunutan ko na yung baklang yun. Piling mayaman, alali lang naman ng Ma'am Lexi. Gabriel, sasamahan mo naman ako dun, di ba? Please. I'm so sorry, Lexi. Meron kasi akong importanteng gagawin ngayon eh. Importante? Am I not important to you, Gabriel? Dati naman, lagi mo ko sinasamahan. Tinanong ko kay tita, pero wala ka namang ibang pupuntahan. Bakit mo ba ako iniiwasan? Tell me! Dahil ba dyan sa personal maid mo? Ano bang sinasabi mo? Akala ko importante ako sa'yo. Na may something na sa atin more than friends. Pero nang dumating si Maya, hindi mo na ako napapansin. Lexi, we're more than friends. Kapatid na nga ang turing ko sa'yo eh. But I don't want you to see me as your sister. But a woman. Gabriel! I like you! Simula pa nung bata tayo. Lexi, I like you too. Pero hanggang kaibigan lang ang turing ko sa'yo. I'm so sorry, Lexi. Girl, anong nangyari sa'yo? Bakit para sila naman problema ng buong mundo? Isa ka pa? Kailan mo ba ako balak tulungan, ha? Na mapaalis yung gold digger na yayan yan sa pamilya ni Gabriel.
Paano? Am I the one who have brains here? Ano pang silbi mo kung di mo naman ako tutulungan para mapaalis yun? Tandaan mo, malaki yung utang na loob mo sa akin. Kaya gamitin mo yung utak mo, hindi ang display lang! Girl, alam ko naman yon. Ako ang bahala, gagawa ko ng paraan. Siguro, kaya tayo pinagtagpo muli. Para matuloy natin ang naudlot natin ugnayan. Wala naman po akong balak magkaroon ng relasyon ngayon. Ang focus ko na po yung mabigyan ng magandang kinabukasan si Maya. Lalo na po yung pag-aaral niya. Pwede ko pag-aralin si Maya. Salamat po ma'am, pero kung may ibig sabihin po yung pagpapaaral niyo sa anak ko, wag na lang po. Kaya ko naman po siyang pag-aralin. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Gusto ko lang talagang pag-aralin si Maya. Pasensya na po ma'am, hindi naman po sa ganun. Grabe ka naman. Yan ba ang tingin mo sa akin? Sige, di na kita guguluhin. Baka ka nang isipin mo. Pasensya na po ma'am. Oh, Lexi! Ang aga mo talaga! Wala din naman po kasi akong ibang ginagawa sa bahay. Kaya, pumunta na po agad ako dito. Oh, hello, Chantel! Oh, tita! You never fail to amaze me. You look so fresh and young as always. Thank you. Ah, by the way, Lexi. Kanina ko lang naalala yung lakad natin. Pwede bang kumain muna ako? It's okay, tita. Take your time. Okay, thank you. Asan na kaya si Gabriel? I don't know. Oh my gosh! It's Celestine, what happened? OMG, tita, ano nangyari sa'yo? Baka may nakain siyang allergy sa kanya. Mana! Madam Celestine, ano pong nangyayari sa inyo? Mana! Sino nagluto ng pagkain, tita? May nakain siyang allergy sa kanya. Pinakisuyo ko po kay Maya kasi may pinag-uutos pa si Madam Celestine. Mana! Hindi mo ba sinabi kung anong bawal sa akin? Sinabi ko po, binigyan ko pa nga po siya ng listahan. Ano ba nangyayari? May nakain si tita na bawal sa kanya at ikaw ang nagluto nun. Yan ang nga lang trabaho mo, hindi mo magawa ng maayos. Pero wala po ako nilagay na bawal sa pagkain ni Madam Celestine. Tinandaan ko po yung mga nakasulat na ibinigay ni Manang Esther. Ikaw ang nagluto. At mas matagal na sila dito kaysa sa'yo, kaya mas alam na nila yon. Kung ano-ano kasi iniintindi, kaya hindi magawa ng maayos ang trabaho niya. Mang Nilo, kailangan natin dali sa klinik si Madam Celestine. Ano? Pero... Wala, maniwala ka sa akin. Alam mo ang ginagawa ko. Oo, naniniwala ako sa'yo. Ma'am, kamusta na po kayo? Ma'am, alam ko po galit po kayo kay Maya pero ma'am, kilala ko po ang anak ko. Hindi po niya kayang gawin yun. Wala naman po siyang dahilan para gawin niya yun. Ma'am, kung hindi po kayo naniniwala, ako na lang po ang aalis kapalit po ni Maya. Bigyan niyo lang po siya ng isa pa pong pagkakataon. Umalis na po ako. Andre? Ano ginagawa mo dito? Maya, dito na ako nagtatrabaho bilang driver. Dito kasi ako inassign ng agency ko.
Dito ka pala nagtatrabaho. Tsaka, nasan si Tio Nilo? Di ba nakwento mo sa akin nung nakaraan na magkasama kayo sa trabaho? Kusang umalis si tatay. Siya ang umako sa kaparasahan ko sa bagay na hindi ko naman talaga ginawa. Basta mahabang kwento. Sir Gab! Di ba ikaw yung kaibigan ni Maya? Anong ginagawa mo dito? Sir, ako po yung bago niyo pong driver. At your service, sir. Ibig sabihin ng trabaho ang pinunta mo dito, hindi pa kikipagkwentuhan. Paano yun si Sir? Sige na, Maya. At baka ma-fired pa ako sa unang araw ko sa trabaho. Maglilinis na lang ako ng sasakyan. Okay, update na lang kita. Sige, email na lang kita kapag tapos na ako. Ma'am Celestine, balita ko po na ospital kayo. Anong nangyari? Chris, chismis agad. Katatapos lang natin mag-meeting. Concern lang naman ako, ma'am. Grabe siya, oh. Okay na ako, Chris. Naagapan naman agad. Mabuti naman, nag-alala din ako nung malaman ko kay Lexi. Chris, may schedule ba ako ngayon? Wait lang po, ma'am. Meron po kay Miss Tilly para po sa appointment. Jason, pakihanda na sa sasakyan. Sige po, ma'am. We'll go ahead, may meeting pa pala ako. Bye! Lexi, hindi ka ba sasabay sa akin? Dadaan pa ako sa bahay. Hindi na, ma'am. May gagawin pa kasi kami ni Gabriel ngayon. Okay, Huwag ka mag-alala. Papahatid ko na lang siya sa driver ko. we'll go ahead. Teka nga muna. Mag-usap ka nga lang naman. May problema ka ba sa akin? At parang di mo na ako kinakausap katulad ng dati. Kinakausap ko naman po kayo kapag may kailangan kayo, sir. Pero hindi katulad ng dati. Ano pong katulad ng dati? Ganun pa rin naman po, di ba? At yun lang naman po ang trabaho ko bilang personal maid nyo. Kung wala na po kayong kailangan, bibigay ko na po to kay Ma'am Lexi. Excuse po. Girl, akala ko sasamahan ka ni Gab. Bigla na lang siyang may pupuntahan. Hindi ko alam kung bakit tigiba na yung mood niya. Baka naman awkward dahil doon sa confession moment nyo. I'm sure hindi dahil doon. Kilala ko si Gabriel. Hindi siya ganun tao. Baka naman dahil doon sa personal maid niya. Kailan ka ba gagawa ng planong hindi palpak? Naiinip na ako, Chantel. Kailangan naman paalis ang babae niyo sa bahay nila. At ano namang ginagawa mo dito? Ma'am, hindi po ba halata? Driver po nila ako. Dumadami talagang hindi mapagkakatiwala ang tao sa bahay ni Gabriel. Tama ka, girl. Grabe naman po kayo, ma'am. Sasakay po ba kayo o hindi? Manang, nakalagay lang yun doon. Madam, hinanap ko na po sa lahat ng gamit yun, pero wala po talaga. Hindi yun pwede mawala, Manang. Ma'am, what's going on? Nawawala ang importante kong alahas. Baka na-misplace mo lang. Hindi po, sir. Hinanap na po namin sa buong kwarto niya. Tita, tama ba yung narinig ko? Nawawala ka ng alahas? Tita, hindi ba sa nabibitang ako, ha? Pero sino naman nakukuhanan dito maliban sa mga katulong mo? Stop it, Chantel. Don't accuse them. You have no evidence. Madam, matagal niyo na po akong kilala. Simula nung maliit pa kayo. Alam ko naman yun, Manang. Madam! E-check niyo rin po yung bag namin. Madam, nakita ko na po ang hinahanap niyo. At nakita ko po ito sa bag ni Maya.
Oh my gosh! I didn't know na hanggang dyan pa lang kayo mong gawin, Maya. Sinasabi ko na nga ba, iba ang feeling ko sa'yo. Madam, hindi mo talaga ako kumuha yan. At ano naman pong rason ko para pag nakawan kayo? At ilalagay ko pa po sa bag ko. Di ba po? Mom, I know Maya. She will never do that. Madam, ang pinagtataka ko lang, bakit dalawang alahas ang nakuha ko sa bag ni Maya? Iisa lang naman yung nilagay kong alahas, kagaya ng plano natin. Plano? Yes! Dahil sa nangyari nung nakaraan. At gusto ko rin makita ang loyalty ni Maya. Kasi, unfair. Wala tayong matibay na ebidensya. Kaya inutusan ko si Manang. At may nalaman ako, hindi ako makapaniwala. Okay po, madam. Ako na pong bahala. Okay, thank you. Wela, bakit mo yung nagawa kay Maya? If I'm not mistaken, magkaibigan kayong dalawa. Ma'am, sorry po. Hindi ko naman po talaga gustong gawin to. Pero, yun daw po kasi ang pinapagawa ni Ma'am Lexi. Si Chantel po. Kapatid ko po siya at pinagawa niya lang po yun sa akin para masira po sa inyo si Maya. Kapatid mo si Chantel? Ginawa ko lang naman yun dahil kay Gab. Dahil simula nang dumating si Maya, hindi na ako importante sa kanya. Chantel! Dapat hindi mo na kinonsinti si Lexi. Alam mo naman hindi tama yun. Ma'am, malaki po kasi ang pagkakautang ni Kuya kay Ma'am Lexi dahil po sa lupa. Alam ko naman yung tungkol sa lupa. Pero sana sinabi mo, because that's my daughter's reputation. Tutulungan naman kita eh. Pero sana hindi mo naman kinonsinti. Pasensya na po sa inyong lahat. Lalo na sa iyo, Maya. I'm the one who apologizes to you, Celestine and Maya, for what my daughter did. Kalimutan na natin ang mga nangyari. Hindi naman nakaiba sa akin. Sana lang huwag na maulit. Maya, pasensya ka na sa mga nangyari. Maya, sorry. Naiintindihan kita. Salamat dahil sinabi mo ang totoo. Ma'am, may isa pa po. Ako din po yung dahilan ng pagka-allergy niyo. Sorry po sa inyong lahat. Malinis yan at mabango. Tanggapin mo na. May mga bagay talaga na hindi natin makokontrol, kagaya ng katotohanan. May rason naman ako kung bakit ko ginawa yun. Lahat naman may rason. Dahil sa emosyon at padalos-dalos nating desisyon, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi tama. At saka, may nakalaan naman para sa atin si Lord.
At ibibigay niya yun sa tamang panahon. Di ba may gusto ko kay Maya? Oo, pero hindi ko naman pwedeng ipilit na kami talaga. Malay mo, ikaw pala yung nakatakda para sa akin, di ba? Lakas din ang imagination mo, na. Ito naman, dito magbiro. Joke lang eh. Nakakaya ako. Tapos na yun. Nangyari na yun. Ang mahalaga, natuto tayo sa pagkakamali natin. At saka kung mauulit man yan, humingi na lang tayo ng sorry. Tara na nga, baka malate pa tayo. Yun lang yun, the end na. Pangit ng ending. Ikaw na nga magbasa nito. Wow, ang pangit daw ng ending pero nakailang ulit ng pagbabasa. At napagalitan ka pa ni Tia dahil hindi ka naghuhugas ng pinggan. Nagugas ako kanina. We, kaya pala napakadaming sebo. Kasalanan ko ba kumain kayo sa plastic na pinggan? Bahala ka dyan. Kasalanan ko ba yun? Magtiyag ka na, mamaya mag-iinom pa. Magpapaka ka naman yun. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. Make a move. The way my hands feel on your body. The way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling.